Okay mga ka-travelers, kumusta sa inyong lahat? So ngayon, binabasa ko tong update dito sa ating Facebook dahil member kami ng SLEX Traffic Group. Ito, merong mga information dito at inaalam ko nga yung mga traffic update dito. Ayan. So kasi may mga nagtatanong din sa Facebook page na to kung matraffic ba sa ganitong area or what not. So ngayon, naisipan ko mga ka-travelers na gumawa ng vlog para malaman natin ang ating traffic update in real time. Somehow kahit papano is updated tayo sa mga traffic situation sa ating mga highways. With regards to that mga ka-travelers, so gagamitin natin ang ating mga RFID. Pero bagong lahat mga ka-travelers, syempre channel ID muna tayo. So tara, let's! And now back to your regularly scheduled program. At nagbabalik na tayo sa ating channel mga ka-travelers. So kagaya nga na sinabi ko kanina, alamin natin ngayon yung mga traffic updates na nangyayari sa ating mga highway using our RFID application sa ating mobile phone. Okay, so unang-una muna sa lahat, dapat mag-register muna kayo ng account ninyo sa inyong RFID applications. Actually, yung Easy Trip, na-discuss ko na to kung paano tayo mag-register ng ating account dun sa previous vlog ko. At ang kulang na lang dito is yung kung paano mag-register ng account using AutoSweep. Actually, tinry ko na siya and unfortunately mga ka-travelers, nahirapan akong mag-register ng account using AutoSweep. At ang ginawa ko na lang dito is tumawag na lang ako sa hotline ni AutoSweep through phone at sila na rin ang nag-register ng account ko with the corresponding password. Okay, so hindi na ako nahirapan dito. The next time na nag-login ako sa AutoSweep, dire-diretso na with my username and my password na binigay dun sa call center hotline. Okay? So without further ado, alamin na muna natin kung paano natin malalaman yung mga traffic updates using our AutoSweep application sa ating mobile phone. Okay, so yun po mga ka-traveler. So i-open na natin ang ating AutoSweep RFID application sa ating mobile phone. Okay, so click natin yan. And then from here, automatically nakalagin na ako sa aking homepage ng AutoSweep. So dito sa may bandang baba, sa may traffic update, so alamin na natin ang daloy ng trapiko. Ayan, so mapapansin natin dito, ang sakop ni AutoSweep RFID is yung Southern Tollways. So yan yung from Manila. Basta before mag-NLEX, Manila going to Batangas, yan yung mga sakop niya. And then yung TPLEX naman is, ito naman yung sa may bandang norte. So TPLEX means Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Okay? So kung mapapansin natin dito, yung kanyang last update sa Skyway 2 minutes ago, so somehow close to real time, at least updated tayo sa daloy ng trapiko dyan. And then sa NAIA, 2 minutes ago din. Sa SLEX, medyo delay na kasi 3 hours ago ang kanilang last update. And then sa may Startol naman, ito na yung sa may Pabatangas, 4 hours ago. And then sa TPLEX, somehow medyo close pa sa real time, which is 5 minutes ago ang kanilang last traffic update. Okay, so check muna natin yung daloy ng trapiko dito sa may bandang Southern Tollways. So i-expand lang natin ang ating screen. Ayan. And then from here, so kagaya nga na sinabi ko kanina, bago mag-NLEX, yan yung sakop ni AutoSweep. So sa may bandang A. Bonifacio, mapapansin natin kapag ka-color green mga ka-travelers, ibig sabihin light traffic lang yan. So maganda yung daloy ng trapiko. Both southbound and northbound, okay sa A. Bonifacio. Ganon din sa Sergeant Rivera. And then sa may C3, ganon din. And then going downwards, so sa Del Monte Toll Plaza, sa may northbound, okay naman yung daloy ng trapiko. And then sa Quezon Avenue, okay din. So hanggang papunta ng Manila, nagtahan sa may Quirino, yan. Okay yung daloy ng trapiko dyan. All green. And then dito naman sa may bandang Makati area, sa may Buendia, Amorsolo, Don Bosco, hanggang sa Magallanes, okay na okay. Both southbound and northbound. Walang traffic masyado. Light lang. And then, dito na sa may bandang southern part ng Metro Manila, sa may bandang Bikutan, Sukat, okay na okay siya. Up until Alabang. Ayan, alright. And then, gawin naman tayo sa may bandang Laguna na.
sa may Santa Rosa, sa Eton, sa Cabuyao, both northbound and southbound, okay yung daloy ng trapiko. And by the way, para malaman natin yung coding ng mga traffic, so again, kapag ka color green, light traffic lang. Kapag ka naman yellow or amber, moderate traffic. Kapag ka heavy traffic na, yan, kulay pula na yan. And then kung may mga traffic advisory, may triangle. Either may mga ginagawang kalsada or whatnot. Ayan. So going down sa may southern part, mapapansin natin dito sa may bandang Calamba, yung northbound niya is okay naman, light traffic lang. Pero yung pa southbound nito is heavy traffic. So ganun din sa may bandang Greenfield yan, both northbound and southbound matraffic. And then banda rito sa may Santo Tomas, Batangas, so mapapansin natin dito sa may southbound, okay naman yung daloy ng traffic pero may traffic advisory. Yan, sinasabi ko kanina, baka either meron siyang inaayos na kalsada dyan. Okay? And then going to Tanawan, Malvar, Lipa, ayan, hanggang sa bago mag-start toll, ayan, okay naman yung daloy ng trapiko dyan. So, wala masyadong problema. Ayan, so at least we have now an idea sa kabuuan ng traffic update dito sa may bandang Southern Tollways. Ngayon, gawin naman tayo dito sa T-Plex. Ayan. So, sa T-Plex, again, yan yung sa may northern part ng Luzon. From Rosario, Sison, Posurubio, yan, Ordaneta, Carmen, yan, Ramos, Victoria, hanggang sa may Tarlac Central Toll Plaza, all are green. So, ibig sabihin, both northbound and southbound na highway is okay siya. Light traffic lang. Ayan. So, at least you have now an idea sa mga traffic update dito sa mga area na to using AutoSweep RFID application sa ating mobile phone. Nice. At ngayon naman mga ka-travelers, alamin naman natin ang traffic update using our EasyTrip RFID application. Okay, so let's open our EasyTrip RFID application. So click natin to. Yan. So hindi naman siya automatically naka-sign in. So enter ko na ang aking email address. Okay, so yun po mga ka-travelers. So we're signed in sa ating EasyTrip at makikita natin sa may upper right corner, ayan, nandiyan pa yung ating load. So 668 pesos pa ang kanyang laman. Now, going to our traffic update, dito sa may lower portion, sa may inbox, ayan, dito natin malalaman yung traffic update. Kaya makikita natin dito, NLEX live traffic situation. Okay, so click natin yan. Alright, see post. Okay, so makikita natin dito, iba ang presentation ni EasyTrip. So naka-camera siya, so meron siyang iba't ibang area na tinututukan para malaman natin literally at physically yung daloy ng trapiko. Ayan, no? Okay, so palawakin natin ang ating screen. Ayan, so mapapansin natin dito sa may upper left corner, yan yung Balintawak Toll Plaza. So mapapansin natin dito, both southbound and northbound, going dun sa mismong toll gate niya is maganda yung daloy ng traffic. And then, dito naman sa may Valenzuela, dito sa may upper middle, ayan, Valenzuela interchange. So parehas din, both southbound at northbound, okay ang daloy ng trapiko, walang traffic dyan na matindi. At dito naman sa may upper right corner, sa may Karuhatan Toll Plaza, yung southbound niya okay naman, pero yung pa-northbound yan, nagbi-build up na yung traffic. Obviously kasi sa toll gate yan, ano? Ayan, nakikita natin yung pila ng mga sasakyan. And dito naman sa may bandang lower left portion, sa may MEYC southbound, I don't know where it is, pero ayan, makikita natin medyo malabo lang ng konti, ano po, pero makikita natin somehow yung northbound at southbound lane is okay naman. Wala namang heavy traffic dyan. At dito naman sa may lower portion sa gitna is yung Bukawi Toll Plaza. Ayan, kung makikita natin dyan, both northbound and southbound, okay naman yung daloy ng traffic. Sa may banda ron, makikita natin nagbi-build up kasi obviously, ano yan toll gate yan. So,
yung pila ng mga sasakyan medyo bumabagal. Ayan. Pero just the same, wala namang heavy traffic. And of course, dito sa may lower right portion, dito yung San Fernando Interchange. So wala namang traffic both southbound and northbound lane. Ayan. Okay. So at least you have an idea now kung babiyahe kayo sa mga area na to. At least makikita nyo na kung ano yung situation ng traffic sa mga area na to using EasyTrip application sa inyong mobile phone. Good job! And that's for today's video. So I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe. Road Crew Travels at hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.